Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat simulan sa taong 2025. Sa mga hindi pa nakakapanood ng nagawa kong video nung nakaraan na ano yung dapat nang iwan sa taong 2025, panoorin nyo na lang din dito sa channel ko. Itong una mong card, bahay agad. Ibig sabihin, may mga Capricorn na gusto mong ipaayos yung bahay nyo, or gusto mong lumipat or bumili ng bagong matitirahan. At katulad din ito ng relasyon na gusto mong maging matatag at makaiwas na sa negatibo. Ito na yung dapat mong simulan sa taong 2025. Yung bang humiwalay ka muna sa stress na sitwasyon, sa trabaho o kaya sa gadget. Mas maigi na tingnan mo yung paligid mo, i-relax mo yung sarili mo, yung mata mo, para mas makakaisip ka ng mas masaya at saka positibo. Itong card na ito ang nagsasabi na protected ka, mahal ka ng Diyos at ng angels mo. Kasi nakakaramdam ka ng stress at saka yung tingin mo wala kang connection sa langit, pero meron. Kailangan mo ng mataimtim na dasal, hindi yung paminsan-minsan lang. Yung ikaw mismo yung kumokonek sa Diyos. Lahat tayo nanggaling kay God. Imposible naman na wala tayong kanya-kanyang kakayahan. Meron tayo guys. Kaya lang, hindi lang natin alam kung paano ito gamitin. May mga taong ganon. Ang magiging paraan mo, yung connection mo sa Kanya, yung pagdadasal. Isa kasi yung pagdarasal, pagsisimba, sa way na para mawala yung stress or pag-aalinlangan sa isip mo at saka nararamdaman. Para nga pala sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 3 of Pentacles, 8 of Swords, 2 of Wands in reverse. Ito yung dapat mong simulan sa taong 2025. Yung maging aware ka sa bawat desisyon na ginagawa mo sa karir man ito, sa trabaho, sa financial, o kaya sa negosyo. Sinabi na dito sa cards na ito na kapag kailangan mo ng tulong or nai-stress ka, kailangan ng distansya at saka magdasal. At saka huwag mong sisihin yung sarili mo sa desisyon na hindi naman ikaw lang ang nagdesisyon. Meron ding parte ang iba. At saka mag-ingat din sa biglaang desisyon, suriin mo munang maigi, ikaw mismo yung mag-research kung bakit may mga delay at saka nagkakaroon ng problema sa karir mo o kaya sa negosyo. At saka pinapakita rito na magaling kang makisama, kaya lang hindi napapahalagahan yung sakripisyo mo sa negosyo mo or sa karir. Suriin maigi yung mga desisyon na gagawin mo bago yung final na desisyon or pagkilos. Para sa ilang single, malakas yung dating mo dun sa potential person na sa sobrang paghanga niya sa iyo at saka nagagalingan din siya sa iyo dahil katrabaho mo ito. Or pareho kayo ng school.
pero hindi niya masabi-sabi sa iyo na gusto ka niya. Yung hiya ang nagpapapigil dun sa person. Ang ilan na nasa relationship, okay yung relasyon nyo ng person mo kasi ikaw yung nagiging lakas ng loob niya. Pero base sa cards, dalawang cards na na yung person mo meron siyang personal problems or issue sa sarili na hindi pa nasasabi sa iyo. Takot din yung person mo na hindi niya matupad yung mga ipinangako niya sa iyo. 7 of Cups, Judgment at 2 of Pentacles. Nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo merong sitwasyon na mapag-uusapan sa husgado. Ang ilan sa inyo meron kang hinihintay na final judgment sa hinihintay mong kaso. Kung ikaw yung may pagkakasala, mas maigi na sabihin mo yung totoo para mabigyan ka pa ng pagkakataon. Siyempre, pagbabayaran mo kung ano yung mga nagawa mo, pero makakaluwag naman sa damdamin mo at saka sa kaisipan. At itong nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay nakakaapekto rin sa financial mo. Kumbaga, nahati. Nagdodoble ka ng trabaho para matugunan yung patungkol sa kaso. Kung ano yung nangyayari sa'yo sa present, konektado sa future. Kaya mag-ingat sa desisyon. Nakatatlong cards ka na. At saka sa financial, kailangan ng patience at saka effort para yung financial mo ay magiging maganda yung daloy. At saka ang ilan sa inyo maging responsable sa financial kasi kung meron kang nagawang pagkakamali sa nakaraan, magbabalik ito. Kaya dun tayo sa mabuting gawain. Kasi yung karma, totoo talaga yan guys Hindi man dumating ngayon, sa future, sa kahit anong panahon darating talaga. Kaya kailangan mo na itong harapin kapag dumating sa iyo. Huwag mong sisihin yung sarili mo sa mga naging desisyon mo sa nakaraan. Harapin mo ito. Ang ilang single, yung potential person, hindi naman talaga siya interesado sa love o kaya relasyon, pero simula nung nakilala ka niya, naging interesado na siya at gusto niyang sabihin sa iyo yung feelings. Pero, hindi pa siya makahanap ng timing kung paano ito sasabihin sa iyo. Iniisip rin niya kung mapagsasabay ba niya yung mga gawain niya at saka ikaw. Pero may sitwasyon na magpapakonekta sa inyo. Pwedeng dahil sa pareho kayo ng trabaho o kaya pareho kayo ng school. Ang ilan na nasa relationship nagkakaroon ng misunderstanding dahil na rin sa hindi open yung person mo sa mga personal problems niya. Kaya ang tingin mo tuloy sa relationship niyo, walang pinatutunguhan. At ang advice ng cards ay suriin yung mabuti ng person mo kung ano yung mga gusto at saka kung ano yung mga bagay na dapat nyong pagpursigihan. Ito naman yung message or feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected ka sa kanya. Ayan guys, nakadalawang cards ka na meron nga talagang sitwasyon na mauulit kasi maybe ito yung past life mo na hindi mo naiayos noon. Kaya nabuhay ka ulit at ngayon mo aayusin. At gusto mong maging mapag-isa dahil na rin sa kinakaharap mong problema at saka napansin ko lang palagi kang nakatalikod sa mga cards mo
nakabaliktad na nga yung isa, diba? Pero nakatalikod ka pa rin. Ibig sabihin, sobrang kalungkutan na ito na feeling mo, mag-isa ka lang sa situation pero hindi kasi sinabi na magdasal ka. Pinag-iingat ka ng mga cards sa mga decision na gagawin mo para hindi na tumaulit yung mga pagkakamaling desisyon or pangyayari para maging happy na yung buhay mo. Itong card naman na ito ang nagsasabi na kailangan ng pagkakaisa sa family mo, sa person mo, sa trabaho o negosyo. Para matapos mo na yung gumugulo sa isip mo at saka nararamdaman. Kailangan mo rin siyempre ipaliwanag kung ano man yung mga napagdaanan mo or situation at kailangan mo ding makinig sa person na kausap mo para mas lalo mo maintindihan yung cause and effect ng mga decisions. Kung ikaw nagkakaroon ng kalungkutan, yung person mo, ganon din, nade-depress na siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Nakakadagdag pa yung argumento sa inyo ng person mo kaya mas lalo siyang nai-stress. Hindi na siya makaisip ng yung bang mas mabuting paraan. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship. Ipinapakita rin na pinagpapasensyahan mo yung person mo na kahit na yung relationship nyo ay may iba't ibang problema. At saka sinisikap mo rin na hindi maapektuhan yung relationship niya sa nangyayaring sitwasyon sa karir niya o kaya sa financial. At katulad ng nasa isip mo, yung person mo, gusto rin naman niyang bigyan ng prioridad or ibalanse yung relationship niyo dahil sa iba't ibang problema. At itong nangyayari sa relationship niyo ang mas lalo pang nagpapatatag sa relasyon niyo. Yung iba't ibang pagsubok na dumarating. Nagtitiwala yung person mo sa iyo na malalagpasan nyo ito. Six of Cups, Page of Swords at Knight of Pentacles. Kung nawalan ka ng malaking financial o kaya nagkaroon ng problema sa negosyo mo or career, ito na yung bawi mo. Meron ng blessings na darating at saka tulong, pagpapatawad dahil na rin sa pagiging honest at saka totoo sa situation or sa sarili. Kung noon may mga illegal, dito legal na lahat. Masasaayos mo na, may mga kontrata na, yung mga ganong sitwasyon. Kung naudlot yung pag-travel mo, matutuloy na. May mga mabagal na pagdating na sitwasyon sa buhay mo pero hindi ito makakaapekto sa mga blessings na darating. Sa kalusugan, pwedeng ikaw ito or family member na inaalagaan ng pamilya. At saka ingat din ang ilan sa inyo sa aksidente. Kapag nangyari ito sa iyo, magpa-check up ka. Hindi porket wala kang sugat, okay na yon. Pahalagahan mo yung sarili mo. Hindi pwedeng okay lang. Ang ilan naman sa inyo, pinapangalagaan mo yung kalusugan mo. May treatment o kaya nag-exercise ka, kaya malakas yung pangangatawan mo. Para sa ilang single, kung maghahanap ka ng karelasyon, kailangan yung naiintindihan yung emosyon mo. At saka, yung pareho kayo ng passion. At saka, merong mga Capricorn na matalas yung pakiramdam mo eh. Kaya, alam mo kung sino yung magpapa-fulfill sa buhay mo or sa relasyon. At saka, makakatagpo ka talaga ng person na ikaw yung prioridad. Itong Ace of Swords ang nagsasabi na meron ka ng power at saka
magtatagumpay ka na. At saka hindi ka na rin matatakot sa anuman yung kakarapin mong challenges sa buhay. Dahil sa klaro na din sa iyo kung ano yung mga goal na gusto mo or plano na gusto mong gawin. May mga challenges na kailangan mong lakasan yung loob mo para malagpasan mo yung challenges na darating pa sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, pinapakita na meron kayong matatag na pundasyon sa relasyon nyo ng person mo. At saka, binibigyan nyo na rin ng pagpapahalaga yung pagkakaroon ng communication. Na-appreciate din ng person mo yung pagpupursige mo na gawing masaya yung relasyon nyo at saka yung katalinuhan mo. Panatilihin nyo na maging matatag ang relasyon nyo. At saka nagtitiwala din yung person mo sa iyo na kapag may dumating na sitwasyon, alam niya na ikaw yung makakasama niya at makakaunawa sa kanya. At saka hanggat maaari para sa ilan na nasa relationship, gawing prioridad yung person mo kahit na busy ka para walang magiging miscommunication sa relationship nyo. Itong card na ito ang nagsasabi na mas nagiging exciting at saka nai-enjoy nyo na ng person mo yung relationship nyo. Pangatlong card mo na ito na kailangan gamitin mo yung talas ng pakiramdam mo at saka patuloy na kilalanin yung person. Kung nakaramdam ka ng takot, ganon din yung person mo sa nangyayaring problema or sitwasyon sa buhay nyo. Pero yung feeling nyo na trap kayo sa situation ay hindi naman ito pang matagalan kasi magkakaroon din ng solution katulad ng sinabi sa tarot cards. May babalik muli sa dating kondisyon yung relasyon ng person mo na may loyalty at saka yung nagtitiwala sa isa't isa. At ang lalagyan nyo ng boundaries ng person mo sa iba't ibang nangyayaring sitwasyon sa buhay nyo ay itong galit. Ito yung feeling na hindi nyo gustong magtagal sa relationship nyo kasi alam nyo na pareho kayong stress sa situation at saka meron lang masasabi na hindi makakabuti pareho sa inyo. Kaya ang ilan may boundaries na kung ano yung dapat pag-usapan or kung ano yung gustong marinig. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Cancer, Leo, Aquarius, Scorpio. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Z, L, X, V, S, M, D, W, T.